Hello, good morning guys. Kasabong ko sa Mindanao. Nandito naman ako sa umaga na ito ngayon. Magpakita na mag-sample sa inyo sa tungkol sa pag-alaga ko ng manok. Itong topic natin ngayon, ang usapan natin ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo, isishare ko sa inyo sa umaga na ito ngayon, yung tungkol sa ating karanasan mismo sa mga sabungan mula ako sa probinsya. Parang hindi tayo basta-basta na argabyado o madaya pagdating natin sa maglaban na tayo. Para sa inyo itong mga baguhan, kasi karamihan kaming mga unang nagsasabong sa inyo na may edad na kayo sa inyo, unang nagmamanok kami, kadaan na kami, naranasan namin ang tungkol sa pagdayaan, sa pagdala pa lang ng manok papunta ng sabungan, pista-pista man yan, sa mga sabungan kapit. Unang-una, bago ko ipagpatuloy kasabong, magsalamat muna ako sa inyo lahat na aking nakapag-subscribe na sa akin. Tingin na tingin sa support niyo sa aking channel, at saka sa nagdagdag o follow o subscribe sa akin. Kasabong pala, ang totoong karanasan ko sa pagsabong, i-share ko to sa inyo mga baguhan pa lang. Ang manok, pakita ko sa inyo, kahit ano kaganda ang manok natin, ano kagwapo, ano ka-quality kasabong, pagdating naman ng lalong pista-pistahan lang o kaya sa mga sabungan, kailan ingat sa pagdala sa manok. Kasi naranasan ka kasabong, kailangan ang manok dapat bantay sirado. Kung naghawak tayo, nakaganon ang manok. Huwag nating iganon dito sa kilikili, kasi lusutan lang, ganonon ka lang ng sa likod mo ng kahit anong ano nila yan na malason ang manok mo, mahihilo, labanan ka na lang ng maliit na dito. Kasabot nangyari talaga pista-pista sa amin pag nakaganon kang magdala ng manok, o kaya nakaganon ka lang, nakatingin-tingin ka nandyan sa tawag nito ulutan, pataran, sa Bisaya pa, pataran, nakaganon kang maghawak. Kailangan ang paghawak na kaganyan lang. Ituro ko sa inyo mga baguhan. Kahit magtanong kayo sa mga probinsya, Partig Negro, sa mga sabungan, di mawala dati yan. Hanggang ngayon, yan din ang isa talagang nambiruan pala nga isingit ko sa inyo. Kaya nakaganyan lang tayo, naghawak ng manok. Napaharap lang natin. O kung pinatalikod man natin, parang iwasan natin makatuka sa ibang nagalang, iganon lang natin ang paghawak. Huwag nating iganyan, iganon dito sa kilikili, pag ganon, huwag, kailangan nakaganon lang tayo. Parang nakita natin lagi ang mukha, ang manok natin. O kaya, nakaganyan tayo maghawak sa ulutan. Kasi kasabong, iganyanin lang dito, ganyanin ka lang ng, nangyari sa amin talaga yan eh. Uso yan, kahit ano pa quality manok, labanan ka lang ng mga pangit na manok, maliit pa sa laban. Pero manok mo kasi, wala na, lasing na, hilong-hilo na, di na, wala ng lakas. Yan ang number one kasabong na ingatan nyo kahit saan mga sabungan. O kung kaya may scratch pins kayo, kailangan may bantay kayo, huwag nyong iwan-iwanan. Yan totoo kasabong, kasi yan ang pinaka-number one din talaga, dahil mawala sa sugal, sa industriya sabong, na mayroon talagang manggagaya, parang sigurado silang manalo. Yan dito kasabong, at titirahin pa naman nila yung mga manok na kung pista-pista, taga-barangay kayo, titirahin nilang manok na alam nilang pustahan na manok, o kaya yung mga quality, kasi madali nila na labanan yan dahil mabira. Daming pupusta sa manok mo kung quality. Nakalamang ka. Yan ang ginagawa kasabong, totoo yan. Kahit itanong niya yan sa mga unang nagsasabong, naranasan na yan. O kaya, yung kahit kaibigan mo, kumpare mo, pagdating na sa ulutan ng manok, huwag masyado nga magkatiwalang hawak-hawakan. Kasi mayroong magaling ang kamay din. Pag hawakan ng isa ka manok, na ganyan, hawakan niya gano'n, may degree niya na ang pakpak niya sa balikat niya. Wala na, baldahan na yan kasabong. Pupusta sa kabila o kaya kausap sa kabila. Kasi kahit sa anak mo yan, kaibigan mo, kung
kakunsaban yan sa kabila na maglabanan ang manok mo, isirain ang manok mo dyan. Kasabong kayo, ingat talaga tayo. Yan ang pala ang talaga importante na i-share ko sa inyo, naisip ko kasi kahit kaano kakondisyon ang manok natin, kaano ka-quality, lalabanan lang tayo ng mga bata, maliit, pero ang manok natin talaga wala na pala, sira na, lasing na, kasi ang dami nilang ginagamit yan, palayaw daw yung yung iba di, yung sa mga ipis o anong insekto, ganyan lang sa kamay ko sa likod, wala na. Kailangan ang paghawak, dapat nakaganon. Nakaganyan lang tayo. Kung sa ulutan. Tapos, kung nakatali ang manok nyo, kaya scratch pin, i-ano nyo, kaya ito bantay. Huwag tayong malingat. Yan, sabi. Kung hawak kay tari, kung sa pistahan, nakaganyan ang paghawak ng tari, may tao din bantay dito sa likod. Importante na ganyan sa manok mo. Yan totoo kasabong. Kasi nangyari na talaga yan. Totoo yung nangyari sa buhay ko. Nasaksyan ko talaga yan. Totoong manok na pag nilabanan na lang maliit. Tama-tama na puruhan yung pagtanggal pagkatapos ano sa tari. Pagkatapos naggay ng tari, ibaba ang manok, pagbaba patay na kasi nakaganon lang yung naghawak dito. Oh, walang tao nga kakilala sa likod, kailangan may nagbantay sa mukha sa manok natin kung tatarian na nakaganon dito ang paghawak, tatari o kaya nakaganon paghawak, ganyan, nagdepende kasi usok kasi kagati nakaganon. Ay walang sigurado ang kamay nila. Walang istorbo kung anong gagawin nilang pakain sa manok. Sana mayroon kayong matutunan kasabong, kayong mga baguhan pa lang, tandaan nyo yung mga sinasabi ko, totoo yan, pagdating sa mga sabungan, kahit saan sabungan. Maraming salamat sa pag-support niya sa i-upload ko mga video at panood yung mga video nito. Hindi na pinigil sa lahat sa inyo, basta masabi ko lang sa inyo, tayong totoong sabungiro, alamin natin kung ano talaga ang totoong labanan sa pagdating sa sabunga. Parang hindi tayo argabyado, hindi tayo madaya pagdating sa manok natin ilaban. Yan lang, thank you.